Nabahala ang mga kliyente ng BPI na magkaproblema sa kanilang sistema naturang bangko kamakailan. Ang resulta nito, nabawasan o di kaya ay nadagdagan naman ang laman ng ilang account. Ito ang inimbistahan ngayon sa pagdinig ng Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies at ng Committee on Finance. Inaalam naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas kung may pananagutan ng BDO sa mga ATM machine nila na biktima umano ng skimming. Paano ba mapapangalagaan ng publiko ang kanilang mga bank account? Kaugnay niyan, mga kapanayam natin live mula sa tanggapan ng National Bureau of Investigation, si Attorney Minnie Aretanal, ang Executive Officer ng Anti-Fraud Division. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga rin sa iyo, Howie, at sa mga manonood ng inyong programa. Ma'am, may initial findings na ba doon sa investigation niyo dito sa nangyayari sa mga bangko? Unang-una, Howie, gusto namin linawin na sa ngayon, ang pangyayari tungkol sa dalawang nasabing bangko ay hindi pa ongoing ang investigation ng NBI dahil sa wala pa kaming direktiba tungkol dito. Ngunit gusto namin ipahayag na kung sakaling kinakailangan ng serbisyo ng aming tanggapan, kami naman ay malugod na tutupad sa aming tungkulin. Okay, ma'am, dahil malalim din yung experience nyo dito sa commercial banking industry. In fact, nasa private sector kayo noon. Ano ba usually nagiging protocol? Paano ba nangyayari yung ganitong klaseng dagdag bawas sa mga bank account? May mga insidente po na ito ay due sa hacking o kaya naman nagkakaroon lang ng mga technicalities na yung system nagkakaroon ng konting problema. Pero maaari naman itong i-resolve dahil ang mga financial institutions katulad ng mga bangko ay mayroon namang mga anti-fraud monitoring unit na nakaatas sa kanila yung ganitong mga pangyayari. Okay, ma'am, nabanggit niyo yung hacking. Ano mismo yung mga nahahack? Yung mga computer systems sa central o ano bang nasa cloud ba yung hinahack? Pwede pong buong system ang ma-hack or kasi hindi naman lahat naman vulnerable. Pero kung meron mga individual accounts, maaari din. Kasi depende sa insidente kung saan ang mga accounts ay pwedeng ma-compromise. Nababanggit din, ma'am, itong sinasabing skimming. Para sa ating kaalaman, ano ba itong skimming na ito ay inuugnay doon sa mga nangyayari naman sa ATM machines? Yes, sir. Pwede kasi ito yung skimming, tinatawag na ito na dalawang components yung skimming. Una, yung identity theft. Ito nga, yung pag pinasok mo yung card mo, yung detalye ng naka-input doon sa ATM card or credit cards or any debit cards ay kinokopya ng skimming devices. Okay, so kinokopya ng ATM machine yung ang sumunod ATM card? ay yung... Yes, ma'am. Continue. Ano po siya, may mga skimming, yun na po yung skimming device. Ito po yung, kumbaga sa kinokopya ng skimming device, yung mga details na and information entered within the ATM cards or credit cards or debit cards. Okay. Tapos ang pangalawang component, syempre po kailangan nito yung malaman yung PIN number. So, meron din po parang itong camera na kung saan dinedetect niya yung PIN numbers o kaya mismong sa keypad ito ma-determine. Okay, alam natin may mga protection naman para hindi makita itong mga PIN number habang yun nga, pinipindot mo yung ATM machine. Pero ano naman ang protection dito sa mga skimming device? Medyo nakakakaba, no? I mean, ano bang protection ng mga account holders? Unang-una po, dapat maging observant sila, vigilant whenever they use the ATM machines. Dapat po nilang tingnan, may mga unusual things ba na naka-install doon sa ATM machine? Na kasi regularly nakikita naman natin kung ano yung actual format nito.
Pero minsan yung keypad, meron ba siyang parang makapal yung keypad, tapos nahihirapan kang pindot ng numbers. Tapos meron doon, kalimbawa, parang mga hidden cameras na naka-attach. Kasi normally, maliit lang tong ginagamit din ng camera. Pwedeng mga inilalagay sa isang kung saan may mga papel o kaya mga iba-ibang positions na pwedeng paglagyan ng ganitong klaseng camera. Kaya po dapat oobserbahan muna yung machine bago mag-transact. Okay, meron bang pananagutan o responsibilidad yung mga bangko para inspeksyonin yung mga ATM machine nila para matiyak na wala nga itong mga skimming device at mga hidden camera, etc. No? Ano naman yung responsibilidad ng bangko? Kailangan ba sila mag-inspeksyon ng mga ATM machine nila? As part of their anti-skimming system at saka kanilang customer service na rin para maingatan ng mga accounts ng bawat depositors at ng bangko mismo, dapat nilang pangalagaan yung mga machines na ito at regularly kailangan nila itong inspeksyonan because they owe it to their depositors and to the public and to their stockholders as well to protect their own business. Okay, maraming salamat sa inyong I think may panahon. mga regulations na rin tungkol dito. Okay, maraming salamat sa inyong panahon, Attorney Minnie Retanal, Executive Officer ng NBI Anti-Fraud Division.